Yun bang tipong, uso pa ba ngayon yung tipong Maria Clara ang dating? Ganon si Mary. So, kung tutusin, posible rin na ayaw paniwalaan ni Joseph na magagawa ni Mary yung bagay na yan. Kaya ang ginawa na lang niya is, gagawin na lang niya ito ng panihim. Yan. So, si Joseph, hindi lang siya righteous, siya din ay merong respeto. Kumbaga ay si Jose, sa mga kalalakihan, sa mga tatay, sa mga asawa, si Jose ay halimbawa ng unang-una, katwiran at saka kabanalan. Ibig sabihin ng katwiran is yung gagawin mo kung ano yung tama. At pangalawa ay halimbawa din siya ng tinatawag natin na sensitivity at saka meron siyang caring. Ano yung sensitivity kasi? Yun ba yung may sinabi sa'yo tapos nagtatampo ka na? Diba? Sabi nyo, napaka-sensitive mo ito. Hindi yan. Ang sensitivity is yung iniisip mo yung kapakanan ng isang tao. Nagiging sensitive ka sa kanyang need o yung nagiging sensitive ka sa kanyang feeling. Sasabihin ko kaya to, paano kung gagawin ko to? Hindi kaya siya masasaktan? Hindi kaya siya papahamak? Parang ganon. So, ganon si Joseph. Okay? So, because sa kanyang sensitivity at saka yung kanyang caring, inisip na lang niya na hiwalayan si Mary ng palihim. Okay? Palihim, pero kailan pa rin niyang kumuha ng certificate of divorce sa mga Pharisees, sa authority. Now, ito ang mangyayari ngayon. So, habang pinag-isipan ni Jose sa verse 20, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David. Okay. Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Jesus, or sa original na Hebrew ay Yahushua. Yeshua or Yahushua. Na ang ibig sabihin ay si Yahweh ay nagliligtas or God saves. Okay, yun ang ibig sabihin ng Yahushua. Ang another variations nun ay Joshua. Okay, Joshua or Yeshua. Yan ang ipapangalan mo sa kanya. So, si Jose, kasi di ba alam niyo yung Petros, di ba? Yung lalaki, uuwi mo na sa bahay ng kanyang tatay at magre-ready ng titirhan nila. Tapos, susundin niya yung babae. So, habang nandun si Jose, sabi niya, babalayin ko na kaya? Nagbubulay-bulay siya, nag-iisip siya, pinag-isipan niya to. Ano kayo pinag-isipan ni Joseph? Sa tingin niyo? Himalayan ko ba? Hindi. Oh, meron siyang bulaklak na hawak. Hindi niyo ba alam? Rose. Kanya, hiwalayan ko. Hindi. Hiwalayan ko. Alam niyo kung ano yun, no? Okay, so, pinag-isipan niya ito ng gusto. Pwede rin na pinag-isipan din niya kung anong magiging kahinatnan ni Mary. Halimbawa, hiniwalayan niya siya. Anong magiging kahinatnan ng bata pag sinilang niya walang tatay? Posible na yung mga bagay na yon naglalaro sa isipan ni Joseph. Pero iniisip din niya na dali, hindi ko naman anak yun. Hindi naman sa akin galing. But the boy is not my child from me.
Bakit hindi sinasabi ni Maria sa kanya kaya? Ikaw ba may lakas ng loob ka? Sabihin, halimbawa, sa nanay mo na lang, hindi mo na sa boyfriend mo. Sa nanay, may lakas ng loob ka, sabihin mo, Nay, may balik, buntis ako. Diyan makakita ka ng mga flying saucer. Hindi yung flying saucer, flying spoon, flying pinito. Okay? So, naunawa nyo kung sa atin pa lang yan how much more sa panahon nila na hindi ganun kadali ang sitwasyon mo yun. Yung sabihin mo, ay, buntis ako. Pero wala ka pang asawa. Naku, hindi ganun kadali. Yung sitwasyon na yun, hindi ganun kadali nung time nila. So, maunawaan natin siguro bakit hindi pa sinasabi ni Maria kay Joseph. Tama? Pero, praise God, ang Panginoon, nandiyan siya palagi. Nag-utos siya, nagsugo siya ng isang anghel para yung anghel ang magsasabi kay Joseph. Okay, sabi ng anghel kay Joseph, habang pinag-iisipan nito ni Joseph, sabi niya, Jose, anak ni David. Ba't dinugtong niya yung anak ni David? Kaya, ba't dinugtong yung anak ni David? Kumbaga, ito yung reminder kay Joseph na, Joseph, anak ni David. Kumbaga, sinasabi dito ng anghel na, dali Joseph, ikaw ay mula sa linya ng mga magiging maghari, o ng magiging Messiah. Yun ang bungad ng angel. Sabi niya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria. Okay? Sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Hindi siya mula sa kung sino-sino mga lalaki. Ibig sabihin. Ay liligtas niya, magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. 22, nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad. Ito na yung pinakaunang prophecy na mababasa natin dito sa Matthew. Marami pa itong mga propesya na to na babanggitin ni Matthew. Pero ito yung pinakauna at ito ay galing sa Isaiah. Isaiah 7:14. Yan. Isaiah 7:14. At dito nga, ang ginamit na word dyan sa Berhen, alam niyo ba ano yung ginamit na word sa Berhen? Sa Hebrew? Alma. Kaya pag ang pangalan mo ay Alma, ibig sabihin, Berhen to. Yan ang ibig sabihin ng kan. Or, kuminsan na ang word din na Alma ay meaning din ay isang young woman. Okay, yan ang ibig sabihin ng Alma, young woman. So, magsisilang ang isang sanggol, sabi ni Isaiah, na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Andali, akala ko ba Jesus, bakit Emmanuel? Diba? Hindi. Ang pangalan niya ay Jesus, papangalanan siyang Jesus, pero babansagan siya. Kung idadali ko sa term natin to, ang bansag sa kanya ay Emmanuel. Ano ba ibig sabihin ng Emmanuel? Ang Diyos ay nasa atin. Ang pangalan niyang Jesus, yun ang kanyang magiging mission. Okay, tandaan niyo to Ang pangalan niyang Jesus, yun ang kanyang mission. Pero yung pangalan niyang Emmanuel, yun ang kanyang position. Bakit position? Kasi siya ay Diyos na nagkatawang tao. Yun ang ibig sabihin ng Emmanuel. So yung Jesus ang kanyang mission, ang Emmanuel ang kanyang position or yung kanyang title. Bagaman ang kanyang title din ay Cristo or Christ, the Anointed One. So bakit Yeshua, Jesus? Kasi ibig sabihin, walang ibang pangalan sa langit kung saan tayo ay maliligtas, kundi ang pangalan Jesus lang. Jesus is the center ng lahat. Hindi lang ng buhay natin,
hindi lang ng ating church, ng the whole universe. Si Jesus is the center. Yung pangalang Jesus, sabi sa Ephesians is, every knee will bow, every tongue will confess that Jesus Christ is Lord. But, darating yung time, lahat ng yan ay, lahat ng tao magsasabi. Pero, kanila, para kilalanin. Sa ngayon, at mamalaki na si Jesus Christ, tao lang. Di ba, pag, kahit sa school, sa trabaho, pag-usapan nyo ang Diyos, okay lang, di ba? Mag-agree pa sila sa inyo, magtatangsa up, dalawang thumbs up. Pero pag sinabi mo, alam mo, mahal ka na si Jesus, magtatalo kayo, sigurado. Depende kung sino kausap mo. So, yung pangalang Jesus, very controversial, magmula nun hanggang ngayon. Pero darating yung time, every knee will bow and every tongue will confess that Jesus is Lord. Bakit mo hintay pa yung panahon na yun? Bakit hindi pa ngayon? Yan. Kasi baka pagdating ng panahon na yun, huli na para sa iyo na kilalanin pa siya. Okay, so Emmanuel, dahil nga siya ay Diyos na nagkatawang lupa. And then, so nung magising si Jose, okay, nung about before that, before yon, babasahin ko lang yung mga sinabi ng ibang mga teachers regarding dito sa Isaiah 7:14 at saka Matthew 23 na magliliya ang isang garhen at magsisilang na isang sanggol at tatawagin itong Emmanuel, na ibig sabihin na kasama natin ang Diyos. In what sense, sabi ni Adam Clark, isang commentator, in what sense then is Christ God with us? Jesus is called Emmanuel, sabi niya, or God with us. In His incarnation, God with us. By the influences of His Holy Spirit in the Holy Sacrament. Okay? Holy Sacrament, ibig sabihin yung mga ginagawa natin ng mga bagay dito sa church. Yung communion, yung water baptism, yung dedication, yung wedding, lahat na yung bagay ng sacrament. In the preaching of His Word, in our private prayer, sabi niya, and God with us. Through every action of our life that we begin, continue, and end in His name. He is God with us to comfort, to enlighten, to protect, and defend us in every time of temptation, pati sa mga trials, in the hour of death, in the day of judgment, God with us, and in us, and we with Him, and in Him, to all eternity. Sabi ni Adam Clark. So yan, para sa kanya, yun yung ibig sabihin ng Emmanuel. Sa lahat ng ginagawa natin, sa trabaho, sa school, sa pananalangin, sa pagbabible study, sa pagpupuri, God with us. God is with us. Pati sa mga dedication, water baptism, pati sa wedding, God with us. And napakaganda is, even in the eternity, mas lalo na, God is with us.